Sila pala ang mga karelasyon ng mga Alas Pilipinas Volleyball. Tara na't atin nang alamin kung sino ang lantaran, pinaka-low-key, at higit sa lahat, ang nagtatago at hindi pa handang isiwalat ang kanilang tunay na relasyon. Lahat ng yan ay atin nang alamin ngayon. Faith Nesperos at Alonzo Luna. Lantaran nga ang naging relasyon ni Faith Nesperos at ang kanyang longtime partner na si Alonzo Luna. Makikita mo naman sa videong ito kung gaano sila ka-sweet sa isa't isa. At mahalata mo naman talaga kung sino talaga ang mas in love sa kanilang dalawa. Proud ngang ibinida at flinex ni Faith Nesperos ang kanyang boyfriend na si Alonzo Luna sa social media. Mas naging daan pa nga lalo ang social media upang mas maging matatag pa ang kanilang nabuong relasyon. Ang naging boyfriend nga ni Faith Nesperos ay ang former Lasallian basketball team member. At ngayon ay lumipat na ito sa Ateneo. At parte na nga ito ng Ateneo's men's basketball team. Masigit pa, marami ang kinilig sa kanilang basketball at volleyball tandem na talaga namang mapapasa na all ka na lang talaga. Don Makandili Katindig at Diego Katindig. Ang nag-iisang superstar na libero ng Alas Pilipinas na si Don Makandili Katindig ay matagal nang kasal sa kanyang longtime partner na si Diego Katindig. At alam nyo bang napakaswerte ng nag-iisang Don Katindig sa kanyang asawa? Nakapagtapos lang naman ito ng civil engineering sa De La Salle University kung saan doon sila nagtagpo at nagkakilala. Ngunit ngayon ay nag-iba ang ihip ng hangin. Hindi nga naging civil engineer si Diego Katindig at pinursu niya ang pagiging pilot. Gayunpaman, maraming fans ng Alas Pilipinas ang naantig sa birthday message ni Diego Katindig sa kanyang asawa. Pinasasalamatan niya ito bilang isang co-pilot ng kanyang buhay. Grabe naman kasi talaga mag-alaga ang nag-iisang Don Katindig. Ea Laure at Elijah Singson. Kamakailan lang naging lantaran ang naging relasyon ni Ea Laure kay Elijah Singson. Proud niya ring ibinida at flinex ang kanyang bagong boyfriend sa kanyang social media pagkatapos niyang inilihim ito ng pansamantala sa karamihan. Pagkatapos dumaan sa napakalungkot na breakup si Ea Laure sa kanyang kauna-unahang boyfriend na si AJ Figueroa. At ani pa nga ni Ea Laure, naging maayos at naging maganda ang kanilang naging hiwalayan ng kanyang ex-boyfriend at hindi niya isiniwalat ang tunay na dahilan kung bakit sila humantong sa napakasakit na hiwalayan. Sa ngayon ay masaya si Ea Laure sa piling ng kanyang boyfriend at makikita naman natin kung gaano sila ka-sweet at kasaya sa isa't isa. At marami ang umaasa na sana hindi na maranasan ng Alas Pilipinas spiker na si Ea Laure ang napakasakit na breakup noon. At sana'y sa kasalan na mauwi ang kanilang tunay na pag-ibigan. Cici Rondina at Chris Flores. Isa na rin siguro sa dahilan kung bakit laging inspired si Cici Rondina na maglaro sa indoor volleyball at pati na rin sa Alas Pilipinas ay dahil nahanap na niya ang kanyang the one, ang napakagwapong at napakaliksing lalaki na si Chris Flores. Si Chris Flores ngayon ay kasalukuyang nag-aaral sa College of St. Benilde at pinagsasabay niya ang kanyang pag-aaral sa paglalaro ng basketball. At dahil nga hindi pa ito nakapagtatapos ng kanyang pag-aaral, ay silang dalawa ni Cici Rondina ay nakatira sa isang bubong. Dala na rin ng malayo sila sa kanilang mga pamilya. At dahil marami ring pinagdadaanan si Chris Flores sa kanyang buhay, ay laking pasasalamat niya kay Cici Rondina. Dahil kinulayan nito ang napakalungkot at nawasak niyang buhay. Malayo man ngayon ang dalawa sa isa't isa. Ngunit gayon pa man ay patuloy pa rin silang nagsusuportahan sa mga bagay na kanilang kinahihiligan.
At kung tunay kang nakasubaybay sa kanilang dalawa, ay masasabi mo talagang napaka-supportive nilang dalawa sa isa't isa. Thea Gagate at Sin Alter. Marami nga ang kinilig at nagulat na nagkaroon pala ng relasyon si Thea Gagate at ang UP basketball star na si Sin Alter. Malaki KD at white daw kasi ang kanilang nabuong relasyon. Ang napakagwapong si Sin Alter ay nasabing half Pinoy, half American at hindi na rin nakakapagtaka kung bakit ito napakagwapo. Naging daan ang kapatid ni Thea Gagate na si Seven Gagate upang makilala niya si Sin Alter. Dahil matalik na kaibigan ni Sin Alter ang kapatid ni Thea Gagate. At ito ang isa sa mga rason kung bakit mas nakadevelopan ang dalawa. Sa ngayon ay low-key pa lang ang kanilang naging relasyon. At hindi pa sila handa na ibunyag ito sa karamihan. At hintayin na lang natin ang tamang panahon na isisiwalat nila ang kanilang relasyon. Gia de Guzman at Miguel de Guzman. Marami pa siguro ang hindi nakakaalam dito na ang kanilang love story ay matatawag mo talagang isang destiny. Dahil parehos lang naman sila ng birthday, May 10, 1995. At pinanganak rin sila ng sabay sa iisang hospital. Muntikan na ngang magkahiwalay ang dalawa noon. Ngunit ang tadhana na rin ang nakapagsasabi na silang dalawa na talaga ang nakatadhana sa isa't isa. Nagkaisa nga dito ang Ateneo at Creamline alumni upang ipahayag ang kanilang suporta sa kasalan ni Gia at Miguel. Ngunit ang masaklap lang dito ay hindi nakadalo ang best friend ni Gia de Guzman na si Eliza Valdez. Dahil nasa PBB stint pa ito. Gayunpaman, kahit kasal na si Gia de Guzman at dapat na bumuo ng sariling pamilya, ay mas pinili pa rin itong maglingkod at maglaro para sa Alas Pilipinas. Na kahit alam niyang magiging dehado at magiging mahirap ang kanilang kakalabaning bansa sa AVC Challenger Cup, ay buong tapang na hinarap ni Gia de Guzman ang hamon na kahit konti lang ang naging preparation nila as a team, ay pinatunayan niyang kaya niyang i-lead ang team na ito na makakuha ng podium finish sa AVC Challenger Cup. At nagbunga nga ang kanilang kasipagan nang makuha nila ang historic bronze medal para sa Alas Pilipinas. At siya pa mismo ang nakakuha ng best setter sa buong tornamento. Patunay lang kung gaano siya ka-dedicated na maglaro ng volleyball. Kaya isang karangalan talaga na magkaroon ng Gia de Guzman sa isang team. Kayo, sino sa tingin nyo ang pinakaswerte at may pinakagwapong boyfriend sa Alas Pilipinas? Please comment down below.